Magandang araw sa ating lahat. Address ko ito sa mga pensioner ng AFP, Police, Coast Guard, Bureau of Jail Management, Bureau of Fire Protection, lahat ng naka-uniforme. Mayroon kayong differential na nilabas ng ating dating Pangulong Duterte. Pinunduhan niya yung differential ng tatlong presidente mula kay Erap, GMA at saka kay Pinoy magmula 2000 hanggang 2013. Mayroong differential na hindi nabigay ng tatlong presidente. Pagdating ni Pangulong Duterte, pinunduhan niya. Nirelease niya ang pondo, more or less 68 billion kung hindi ako nagkakamali, sa AAP. Focus na ako sa AAP ha. Kung ano yung paliwanag ko sa AAP, ganun rin yun. Sa ibang ano. So, 18 billion plus ang sa AFP, ano? So, doon sa 18 billion plus, hindi nila naibigay lahat. Ang natira ay 4.9 billion. So, yan nag-retire ng 2000 to 2013. So, pababa yan. Nirelease noong 17, nag-release sila ng September 2017 to 18 August doon sa mga principal pensioner. Ngayon, doon sa mga widows, nag-release sila since 2021. October o April yata. Okay. Kasi kaya kung monitor yan, kasi ako tumulong dyan. Ano? So, pakunti-kunti ang release nila sa Munis. Pero, pinapahirapan nila. Maraming requirements. Kaya may kasabihan, justice delayed, justice denied. So, maraming samutsari yan. Ano? So, pabalik-balik kayo sa requirements. Pero ang tanong kasi ganito, nung nag-release sila ng 2017 September, widows and the principal, wala silang hininging requirements. Ngayon, ang dami na lang mga requirements. Kasi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, yun yung ano ba dahilan? So, balikan natin. So, may natira sa EAP 4.9 billion. Sa ibang branches, alam ko mayroon. Kasi nga, marami naghahabol sa akin. At sa PNP, hanapin nyo si Police Major Abilino Abogado. Retired police yun. Ano? So, siya may alam doon. Pero, marami doon ang sagot kasi nung may mga pumuntang mga pulis. Parang katulad na rin sagot dito sa AFP na, ay, wala na yun, tapos na yun, ubos na, nabigay na. Ganun din sa AFP. Ang sagot nga sa AFP, naibigay na sa'yo. Wala na kayong i-claim. Ngayon, ang tanong ko, saan napunta yung pera ninyo? Na nag-retire ka 2007 o whatsoever, saan napunta yung differential nyo? Na magic? Ganon? Eh, bakit yung iba, nag-retire, may tumanggap ng 300,000, 250,000, 200,000, 150,000, may 100,000, may 75,000. Kayo nag-retire, wala kayong sa covered period na yun, wala kayong matanggap. Saan napunta ang pera nyo? Doon na lang ipasok sa utak ninyo, nasasagutin kayo na hindi kayo kasali o naibigay na sa inyo. Ikaw mismo ang nakakalam. To prove that, pag sinabi na tanggap mo na, pumunta ka ng finance. Gusto mo pang sigurado, pumunta ka ng bangko, statement mo account. Anong period ang hanapin mo? From September 2017 to June 2018. Yun ang covered period ng kukunin mong statement account and payslip. Now, pag sinabi ng isang sundalo dyan sa PGMC or any officer, any soldiers or officer na sagutin ka na natanggap mo na, take note mo kagad yung pangalan para mayroon kayong hahabulin. Kasi pwede nyo silang i-charge ng Article 97, Discipline and Good Order. Doon sila papasok. Ano? So, gawin ninyo yan. Hindi na kayo puro kayo si tanong, tapos babalik kayo na lumalabas kayo kasing tanga dyan eh. Sorry for my word, pero totoo talaga yan. Dinidiretsa ko kayo. Ulitin ko, ilalagay ko lahat ng mga video ko dito para isang tinginan na lang ninyo. Kung anong mga tanong, panoorin nyo, magtiyaga kayo. Kung panoorin nyo maghapon, subiit. Kasi nga, hindi lang maghapon, halos abuti kayo ng isang buwan kapapanon ng video ko kaulit-ulit eh. Kasi tanong kayo ng tanong. Ilagay nyo sa isip nyo, saan napunta pera nyo? Kasi nag-retire ka 2005, hindi mo natanggap, wala sa payslip, wala sa bank statement account. Isa na punta pera nyo. Ganun lang kasimple. Ha? Okay. Pakinggan nyo lahat to. Isasabay ko na lang ito mga iba.
para isahan na lang para siguro para mabusog kayo sa paliwanag. Ang solusyon ngayon, magreklamo. Magreklamo sa Provost Marshal. Ang tanong doon, Article 97, pag sumagot sila ng mali, diretso ka agad. Ngayon, kung kailangan nyo ng legal advice, tawagan nyo ako. Kahit na galit na sa akin yung mga sindikato na yan. Alam ko, galit na galit yung mga sindikato. Sa PGMC, sa officers dyan, maaaring hindi nila alam yan. Kasi ayaw lang nila magsalita. Sa mga enlisted personnel, madali lang gamitin. Ginagamit nila enlisted personnel. Okay. Ito, pakinggan nyo para magsawa kayo, makinig. Good afternoon. Pull out abutin nyo sa akin. Ang tatangan natin. Ang dami ko ng bidyong pinaliwanag sa inyo, hindi rin kayo nakakaintindi. Hindi ko malaman kung paano ko kayo ma-educate eh. Patanga-tanga tayo. Nung sundalo tayo, ng mga senior, pag may dumating private, ang siga natin, parang hindi tayo dapo ng lamok. Pag nagsalita tayo, ngayong patapos ng buhay natin, naduwag tayo. I challenge you all. Ha? Bakit duwag kayo? Karapatan nyo yan ha. Okay, ito ang detalye. Ulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Ha? May kausap ako. Okay. Nagagalit na nga rin yung misis ko eh. Kasi nga, paulit-ulit akong paliwanag eh. Natutuloy na ang tainga niya sa akin. Ano? So, ganito. May differential kayo 2000 to 2013. 13 pababa hanggang 1900 kung buhay pa, makakatanggap. Nirelease ni Pangulong Duterte 2017 June. Nag-release ang PGMC ng September to June 2018. Nahinto yun sa mga principal pensioner. Ngayon kung hindi ka nakatanggap, isa napunta ng pera mo. Yun yung tanongin mo sarili mo. Tanongin mo yung sarili mo kung saan napunta yung pera mo. Tanongin kung saan napunta yung pera nyo. Hindi ako nakataka. Ito ang payslip ko, ito ang statement account ko, walang nakalagay. Saan napunta yun? Sabi ko nga sa inyo, ay Diyos ko, ma-pull out ko kayo eh. Sinong sundalo yun nagsabi sa'yo na hindi ka nakasama? Akong sabi mo sundalo. Pag sinabi niya, sir, natanggap mo na, okay. Wala kang payslip, pumunta ka ng finance. Pag nakita mo sa payslip ng June 2017 or September 2017 to June 2018, pumunta ka na ng Provost Marshal, tanda mo yung sundalo na yun. Yun ang ireklamo mo ngayon. Pagsisinungaling, good order, discipline, Article 97. Yun ang ikaso mo kaagad. Ganun ang gagawin nyo. Wala kayong kinakatakutan. Hindi na tayo sundalo, hindi tayo kayang takutin. Civil court tayo, kakasuhan nila. Hindi tayo makasuhan ng Article of War. Alis ipatawag tayo sa active. Kung kailan tayo nag-retire, naging bobo tayo, naging tanga tayo, naging duwag. Dinidiretsa ko kayo kasi how many times ako nagpaliwanag sa inyo? How many times? Uulitin ko, may differential kayo na mga nag-retire 2012, sabi na lang natin 12, pababa. Kung hindi kayo nakatanggap, isa napunta pera nyo. Ibig mo sabihin, yung iba nakatanggap ng 300,000, yung iba nakatanggap ng 150,000, yung iba 50,000, yung iba 200,000, tapos kayo yung wala kayong matatanggap, ipares lang kayo nag-retire. Saan napunta ang pera nyo? Kung walang nakalagay sa payslip, sa finance, at sa statement account sa bangko. Klaro yung paliwanag ko. Pumunta kayo ng Provost Marshal kaagad dyan sa loob ng Aguinaldo. Pero tandaan nyo, pag nakausap nyo na sinabi na sundalo, ulitin ko para masabi. Tandaan nyo yung pangalan ng sundalo. Pag sinabi niyang natanggap mo na, punta ka agad sa finance. Pag wala ka nakita doon, nakita mo sa record sa payslip, wala. Diretso ka agad ng Provost Marshal. Bahala ng Provost Marshal kung iatas mo ang kaso o hindi. Ang sabi ko sa isang byuda na kausap ko,
Huwag mong iatras ang reklamo mo habang hindi mo hawak ang pera. Kasi pag inatras mo wala pang pera, tapos ang balangay, kawawa ka na naman. Hanggat ikaw ang nasa poder, sila ang lulod sa iyo. Sila ang lulod sa inyo. Tandaan nyo yan, lalo na nagbigay siya ng 20,000. Last 2 years, hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas ang pera niya sa widows. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga aywan ko, tawag ko sa inyo sa mga kwan. Sorry dun sa mga kwan, ayaw makukulit. Kasi babalik kayo sa akin na, nagbalik kayo na mamukha kayo tanga eh. O clear na yung paliwanag ko ba? Maring hindi nyo pa maintindihan. Tawagan nyo ako personal. I-one by one ko kayo turuan. Ganun ang gagawin ko sa inyo. Na, alam nyo, hindi ako kasali dito. Pero ako lang kasali dito. Aywan ko kung mangyari dyan sa PGMC. Kung kailan tayo nag-retard, naduwag tayo. Nung nasa active tayo, at tatapang natin na madali tayo matanggal sa servisyo. Pero nung retard tayo, wala na matatanggal sa atin. Diyos ko naman, aywan ko sa baliwanag na ito. Sige, gano'n na lang. Ayaw ko na may magreklamo pa dito Tawagan nyo na lang ako at pagpaturo kayo kung handa kayo magreklamo. Kung naduwag kayo, huwag kayo tumawag sa akin kasi bulat lang ang buti nyo sa akin. Pagod na rin ako magpaliwanag sa inyo. Para anong makuha ko dito? Wala, di ba? Awa ko sa inyo. Because I came from enlisted personnel. Staff sergeant ako, nakad ako. Salamat. Okay, mayroon kaming ginagawa. Hindi lang ako mag-mention ng mga kasama kong general. Mayroon kaming ginagawang legal. Kaya lang pag legal kasi, hindi ura-urada, hindi basta-basta babanat. Kailangan inuulaspek kasi nga pag mali pasok, kakasuhan. Ayaw rin ng abogado na babalik sa kanya. Pero ako, bara-bara ba yung banat ko? Kasi alam ko tama ako. Kaya hindi ako natatakot kasi alam ko tama yung pinagsasabi ko. Kung hindi ako tama, matagal na akong maraming kaso. So may ginagawa tayong legal. Kayo naman, kumilos rin kayo. Sa pamagitan nyo, kumilos rin kayo. Ha? Mayroon. Okay, mayroon pa akong gusto iparinig sa inyo para isahan na lang. Para ito na lang titingnan ninyo. Isa. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat na mga dependents. Pag sinabing dependents, it's either asawa, anak. Kung walang anak, wala nang asawa, yung kapatid or magulang, sigurado walang magulang. So kapatid, anak. Pero kung may anak ang mag-claim kahit wala na yung nanay. So anong requirements? Una, kung widows, ang dala niya is marriage contract and sinwar. Now kung anak lang, wala na yung asawa, ang dadalhin birth certificate. Lahat yan ay galing sa PSA. Bago kayo pumunta ng PGMC, pwede na kayo mag-request for waiting. Kasi didiretso yung kagad sa PGMC yung request nyo ng birth certificate or pag sa widows, marriage contract and sinumar. So yun ang dala-dala ninyo. Normally, yung retirement order at saka yung death certificate. So yun ang mga primary na kailangan. Na kung ano pa yon, i-ready nyo lang kasi ang ibang record naman nandyan sa non-current sa adjutant. So hindi lalapit sa inyo ang pera nyo kung hindi kayo magbubulabog sa PGMC. Pupunta talaga kayo sa main PGMC. Kasi kung sa satellite, maswerte yung satellite niyo kung masipag at hindi tatanga-tanga, pwede. Pero kung mga tanga at saka tamad, pumunta na lang kayo sa main office sa Aguinaldo. So, wala nang maraming tanong. Andyan na lahat yung paliwanag ko sa Facebook. Sa post ko. Magtiyaga kayong manood para malaman nyo, para matuto kayo. Wala nang maraming tanong. Ulitin ko, hindi lalapit sa inyo ang pera nyo
kung hindi kayo pupunta. Basta yung retired 2013 ang asawa nyo pababa. Now, kung 13 lang, ay wag na. Siguro mga 12 pababa, yan ang pumunta kayo. So, yun lang. Wala nang maraming tanong. Panoorin nyo na yung vlog ko at saka itong pinost ng PGMC. Panoorin nyo yan. Ulit-ulitin yung 10 beses. Siguro maintindihan nyo. Pag hindi nyo pa naintindihan, magpatulong sa apo. Sige, salamat. Ito, sa videos na naman reklamo. Sir, ito po si nanay. Ano po siya, balo siya. Ngayon, noong 2004 po, namatay si tatay. Ngayon, sabi nila, meron daw makukuha yung mga claimants na yon, yung mga balo. Ngayon po, nagpasa na kami mga requirements, tapos may pangalawa daw po kami requirements na mga ipapasa. Eh, ang dami na namin pinasa ng requirements nung 2023 po kami nagpasa nung first requirements namin. Ngayon po, may pinapasa naman kami ng mga ng mga birth certificate daw ng mga anak, tapos sinumar ng sa akin ni nanay, tapos yung mga namatay daw, and certificate. Eh, gusto niya, through camp to camp kami, mag-ano ng, paano kami magpapasa ng yung PSA daw, tsaka yung PMGC, sila daw mag-ano dun sa mga PSA namin, mag-uusap. Basta nakakonect lang daw po kami sa PMGC, sa PSA. Hindi ko maintindihan, pero nakita po namin doon, pumunta kami sa PMGC noon, nakita namin doon sa TV, mismo doon sa PMGC, 83,000 yung makukuha ni nanay. Eh kaso may mga requirements pang hinihingi sa amin, nakapasa kami minsan na. Hindi ko po maintindihan yung ganun. Pakitulungan niyo po kami kung paanong anong gagawin namin para makapasa kami. Hindi ko naintindihan. Marami pang napagawa. Hindi ko magawa kasi hindi mo masyadong marunong sa mga cam-cam na ganyan. Okay. Galingan sa widows, tama yung PGMC dahil legal ang usapin. Kung hindi niya alam gagawin, sabi ko nga sa inyo, kung wala kayong alam, huwag na kayong maglakad para hindi kayo magastusan. Maghanap kayo na may alam sa legal na matters para may pupuntahan sa lakad ninyo. Pag wala kayong alam, manahimik na lang kayo. Kasi hindi nyo pwedeng ikatwiran niya na pilay ako, hindi ako makalakad, ganito, wala akong alam. Ay talagang manahimik na lang kayo para hindi kayo magpagod. Kasi iba ang gobyerno natin. Kailangan, kung ano yung sinabi nila, yun ang sundin mo. Kahit na pagabang ka na papunta ng opisina, gagawin yun. Kasi gusto nga nila hindi ka pumunta para kung ang gusto nga nila ilan na yung patay. Oh, di ba? Oh, ito pakinggan niyo last ko sermon. Magandang hapon sa lahat ng mga balo. Naintindihan niyo ba yung salitang syndicate? Syndicate conspiracy. Itanong nyo sa mga nakaintindi na syndicate conspiracy para matuto kayo. Pag sinabi sindikato nga eh. So, ibig sabihin yan, pinapahirapan lang kayo. Saan kayo tatakbo? Wala kayong tatakbuhan. Ganun ang solusyon. Wala kayong tatakbuhan kung hindi. Magreklamo kayo sa Provost Marshal. Magreklamo kayo sa Provost Marshal. Now, paano pagreklamo sa Provost Marshal? Yan ang problema. Kaya nga, sabi mo nga, wala kang alam. Huwag kang mag-ayos kung wala kang alam. Kayo mga balo, kumuha kayo ng abogado nyo. O kaya, kumuha kayo ng may alam. Yun ang solusyon. Pero kung reklamo nyo, malayo kayo, matanda na ako, hindi na ako nakakalakad, yun ang gusto ng PGMC, yung mamatay kayo para hindi na kayo mag-claim. Nakuha nyo yung ibig sabihin. Dinidiretsa ko ng salita kayo para naintindihan yung salita. Hindi pwede dito ang magmakawa. Hindi effective yung mga makawa. Dapat sila ang magmakawa sa inyo. Mayroon na ako isang tinuruan na isang balo.
ang PGMC ang nagmamakawa sa kanila ngayon. Saka ko lang muna sabihin, dahil ginamit niya yung utak niya, ang nagmamakawa ngayon PGMC sa kanya. Sabi ko doon sa balo, huwag mong i-atras ang reklamo mo habang hindi mo hawak ang pera. Kasi luluhod sa iyo yun. Kasi nga, yung reklamo nyo, tumatakbo yun. Aaksyonan ng Provost Marshal. Ngayon, kung patatagalin nila, ay matatanggal sila sa serbisyo. Pero ito ay, we are talking only for the enlisted personnel. Sa enlisted personnel. Kaya pag nagtanong ka sa PGMC at niloko kayo, tandaan nyo yan, pag niloko kayo, tandaan nyo yung pangalan ng sundalo, huwag kayo makipag-usap civilian kasi hindi nyo pwede i-reclam sa pro. Okay, yun na lang. Tandaan yung sundalo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Sabi ko nga sa inyo, may ginagawa tayong legal. So mag-monitor lang kayo, pero dapat kumilos rin kayo. Kasi matagal tong legal na usapin. Sige, patuloy kayo. Mayroon pang mga idudugtong ako dito na mga vlog ko para magsawa kayo kapapanood para hindi na kayo magtanong. Maraming salamat. Walang anuman. Yes, mga kapensyuner sa IAP, PNP, Coast Guard, Jail Management, Bureau of Fire, Bureau of Prison, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming tumatawag sa akin ng other MUP na kung kasali daw sila. Lahat ng, pag sinabing MUP, yun yung binanggit ko, basta lahat na naka-uniforme. Lahat kayo ay kasali dito sa pinag-uusapan natin. Kasi sa aking palagay, nag-usap-usap sila na hininto nila 2018 ang pagbibigay ng pera, ng differential ng from 2000 to 2013. So lahat ng retired 2013 up to 1950 kung buhay pa. Now 2013 pataas hindi kayo kasali dito sa pinag-usapan. But we have sa AFP sa AFP lang alam ko. Sa AFP mayroon kayong 6 month sa 2019 differential. So yun yung 2019 differential 6 month mayroon. Lahat ng enlisted personnel mayroon pang bibigyan sa inyo. Sa officers na ibigay na. So ngayon ang dinidiscuss ko ngayon sa other MUP hindi ko na monitor kung magkano ang natira sa inyo, pero alam ko marami nagki-claim sa inyo, marami naghabol, marami rin hindi nabigyan. But punta na lang ako dito sa EFP. Sa EFP kasi may natirang 4.9 billion. Ang dahilan nila maraming problema sa dokumento itong mga byuda. Sa mga byuda lang naman. Pero ang tanong ko, bakit pati yung principal pensioner ay tinamaan, dinamay nila? Hindi lang naman sa non-commissioned officer ito pati sa mga other generals and officers. So, ngayon dahil kumikilos na naman ako o tayong lahat na habulin yung differential, habulin yung differential na yon at may mga legal action na gagawin natin, ay kumilos na naman ang sindikato. Bakit ko nasabing sindikato? Pag nanahimik ako, nananahimik rin sila. Wala silang pagkilos. Pero nung nakialam na naman ako sa releasing of differential, ay kumilos na naman sila. Dahil marami pa palang hindi nakatanggap dito. Take note 4.9 billion yung hinahabol natin. Pero almost dito ay mga byuda. So, dito nila dinadali ang byuda kasi maraming requirements. Maraming delay. Ang byuda kawawa, mayroong 5 beses nag-submit ng papers. Sabihin nila nawala. Sabi nila nawala. That's part of negligence ng PGMC. Tandaan nyo mga pensioner. Pag nawala ang papel nyo, magreklamo kayo, papunta kayo ng Provost Marshal. Kung hindi nyo alam ang sundalo, yung officer mismo, take charge sa task force differential. Yung task force differential lang officer ang ireklamo ninyo. Bakit nawala ang papers ninyo? Take note Huwag tayong patanga-tanga.
ireklamo nyo yung task force commander bakit nawala ang dokumento ninyo. Huwag kayong matakot. Kasi habang natatakot tayo, nag-aabuso ang kasamahan natin. Okay. Pag nawala ang papel nyo, at mayroon kayong ebidensya na naibigay nyo, pinapirma nyo, hawak-hawak yung perma, diretso ka agad kayo sa Provost Marshal. Huwag kayong magpatangkas sa civil employee. Kasi civil employee, hindi yan sakop ng Provost Marshal. Doon kayo mismo dumiretso sa Provost Marshal. Pag ang papel nyo, mga misis, ang dokumento nyo, pina-receive nyo sa PGMC, hawak nyo yung dokumento, na-receive nila. Pag sinabing nilang nawala, diretso ka agad kayo sa Provost Marshal. Libo-libo kayo pumunta ng Provost Marshal. Bugbukin nyo ng reklamo ng Provost Marshal. Tandaan nyo ito, gumagawa na ng aksyon, magalit kayo, magalit. Kasi pinanindigan ko na ito. Huwag nyo akong takutin. Mas maganda bagkos, kausapin nyo ako na malumanay na ganto-ganto. Actually, nag-usap kami ni Commander Cases, nag-usap kami ni Colonel Mansulim na i-release na daw. October ko pa pinag-usapan yun . Ngayon, mag-October na, wala pa. Anong problema doon? Sa widows, may problema talaga. Kasi delaying tactics sila. Ginamit nila ngayon ang Jago. Jago officer, general, huwag kasabwatin ang mga nagdidikta sa atin. Sa COA, ayaw nang nilang gamitin alibay ang COA kasi palagi ko silang nasisermonan. General, may kababayan, taga Samar, Eastern Samar. Please, tulungan natin ang kapwa natin. Magiging biktima rin kayo after your retirement. Tandaan nyo yan. Kasi nandyan na yung sitwasyon na nakita nilang system. Paano nila dayain ang sistema. Lahat tayo maging biktima. Kaya nanawagan ako sa active ngayon. Sa AAP Sergeant Major, that is your task. Sa AAP Sergeant Major, that is your task habang kayo ay nasa active. Gumawa kayo ng position papers. Gumawa kayo ng position papers. I-submit nyo na dapat hindi na kami maging biktima after our retirement. Kayo mga nasa J1, kumilos ka naman para sa ating mga kapwa retirees. Mag-retire ka rin J1. Hindi ko alam kung sino yung J1 ngayon J1. Gumawa ka kaya ng directive, memorandum na hindi na pwede mangyari yun. Nasa direktiba lang yan Nasa direktiba lang yan. Pero sa ngayon, hindi nyo na kaya habulin yan kasi tapos na Nangyari na, nandyan na. Now, kumilos tayo, kumikilos rin ang Sarangco. Noong 2021, kumilos rin ang Sarangco, nakikisabay. Bakit hindi kayo kumilos? Nandiyan kayo, lagi kayo. Bakit hindi nyo tinutulungan ang kapwa nyo sundalo, ang kapwa nyo enlisted? Ngayon kumikilos kami, makikisabay kayo. Ano ang ibig sabihin nun? Anong logic? Kung tatahimik kayo, tatahimik rin kami. Kung tatahimik kami, tatahimik rin kayo. Pag kumilos kami, kikilos kayo. Ano ang ibig sabihin niya? Ginagamit kayo. Kaya tandaan ninyo, huwag tayo magpagamit sa hindi tama. Magpagamit tayo sa kabutihan ng kapwa natin pensioner. Kaya yan ang panawagan ko. Kung saan nyo gusto, wala tayong problema. Kasi hindi naman pera hinahabol ko ito. Hindi naman ako magkakandidato as party list. Kasi ayaw ko mabahiran ang aking prinsipyo na maging kawatan rin ako. Kasi lahat ng politician kawatan. Tandaan nyo yan, kahit papaano, mayroon pa rin silang simple. Sa Congress kasi, pag hindi ka maglagay, hindi mananalo ang iyong panukalang batas. Kaya, mga kaibigan, mga kasama, palala ko lang, kung saan nyo gusto ituloy nyo, ang tanong ko ngayon dito, bakit yung Sarangco ngayon kumikilos? Ngayon, kung nandun kayo sa Sarangco, wala yung problema. Tutulungan kayo. I-report nyo lang sa akin. Pero ang problema, matagal na sila, bakit hindi kayo tinutulungan? Ngayon kumilos ako, saka sila makikisabay. Anong ibig sabihin nun?
Hindi ako namimili kasi nga, hindi ako yayaman dito. Bagkos, lumiliit ang mundo ko sa ginagawa ko. Lumiliit ang mundo ko sa ginagawa. Paano? Binabangga ko ang mga sindikato. Maraming sindikato sa loob ng gobyerno. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ko, my principle in my advocacy, I will sacrifice my life only to resolve corruption in the Republic of the Philippines. Maraming salamat. Hello, usapang pensyonado. Bakit ngayon nung kinalampag natin ang differential ng 2000 to 2013, ang dami ng publication ng PGMC, pero sa Rangco wala pa naman ako nakita na publication, although nagmamaniobra sa ilalim sa mga kapwa pensioners, kapwa sundalo, kapwa enlisted. May mga publication ang PGMC at mayroong na namang bago mga pensioner. May bago na account, Facebook account na ang title ay Usapang EEP Pensyon. Mukhang may gumawa nito. Hindi PGMC ang gumawa nito, mga kaibigan. Now, tanungin ninyo kung sino ang admin dito. Mukhang ito na yung pinagdududahan natin, ano? Mukhang ito na yung pinagdududahan natin. Ang objective noon ay hindi naman kayo nililigaw. Kung hindi, dinidiscourage kayo na magreklamo. Yun yung objective doon. Tingnan mo, obserbahan nyo, nagpo-post sila, pero pag tinatanong, walang sagot. Subukan nyo magtanong. Hindi kayo sasagutin nun. Kasi, maku-corner sila. So, anong itanong nyo? Yung, hindi ako nakatanggap noong 2017-18 ng differential. Yun yung tanong nyo kagad. Kasama ba ako o hindi? Tingnan yung sagot nila doon. Wala silang isasagot. Now, kung sinabi na lang natanggap nyo na, madali lang i-counter yon. Anong taon na i-release sa amin? Kasi ang alam ko lang dyan, 2017 and 18. June 2017 o September 2017 kasi June galing sa DBM. September sila nag-release 2017 up to parang June rin ng 2018 hininto nila. Ano? So, yun yung pupuntahan nyo ngayon sa finance. Humingi kayo ng payslip at doon sa bangko ng bank statement account. Doon nyo malalaman kung natanggap nyo hindi. Yun ang lagi nyong itanong sa Sarangco o sino man nagpapublish na yan, lalo na doon sa bagong account na wala pang 100. Now what I mean, wala pa nga 1 buwan yung account na yun eh. Lumabas lang yung mayroon tayong plano na ireklamo na dahil hindi na lumalabas yung inyong differential, ano? So kung may mga tanong kayo sa akin, panoorin nyo lang ang aking post sa Segundo Mitran Jr., isumbong kay Commander Bukay, at sa YouTube ko, Makabayan Informative. Huwag na kayo magtanong sa akin. Kumpleto detalye na yan. Kumpleto detalye na mga kaibigan, mga kasama. Kino-confuse kayo na hindi kayo magtuloy ng reklamo. Kaya maganda rin na ginawa natin para magising na naman ang PGMC. Biruin mo Biruin nyo take note. 2021, March, April, labulabog, nagkagulo, maraming pumasok ang Sarangco, pumasok yung DWD ng EEP radio station. Yun yung nagka-counter sa akin. Ngayon, lumabas na naman tayo na magreklamo tayo. Andiyan pa rin yung Sarangco, nag-underground.
dinidiscourage yung mga magreklamo, bakit yung discourage? Dapat kayo sa rangko, dahil kapwa nyo enlisted ito, dapat ini-encourage nyo na dapat talaga ilaban natin yung karapatan natin. Ganun ang sasabihin nyo. Hindi yung, hindi, papadalang kayo, ganun. Hindi, i-encourage nyo na mag-file ng reklamo. Kasi nga, mula yan 2017, ngayon 2026, by 2027, mahirapan na kayo mag-claim kasi 10 years, may batas at sa 10 years na hindi nyo na basta-basta makuha ang pera nyo. Bakit kung kailan tayo kumikilos rin sila. Nung nanahimik tayo, nanahimik rin sila. Ano ang ibig sabihin nun? Yun yung nakapagtataka, mga kaibigan. Itong usapang pensyon, wala pang kwan yan, ano? Wala pang isang buwan yata kasi wala pa tayo, mag-iisang buwan pa lang tayong kumikilos para magreklamo na i-release na kagad yung perang differential. May tanong dyan sa aking vlog na ito, huwag na kayo magtanong. Panoorin nyo na lang ang aking YouTube, Makabayan Informative Channel. Dito sa channel na ito, isumbong kay Commander Bukay at Segundo Mitran Jr. Hindi na kayo dapat magtanong. Magsaliksik lang kayo, masasagot lahat ng katanong ang mga nasa isip nyo na hindi nasasagot. Salamat. Yes, good evening. Reporting to Men in Uniform Personnel, MUP. So, magandang balita, no? So, ang gagawin natin dito ay reporting ako sa inyo. Dahil sa ginagawa natin ngayon, ay napipilitan na silang kumilos. Ang Philippine National Police, medyo mabagal sila kumilos kasi wala pang sumusundot, pero nakakaramdam na sila. Other branch of service o other uniform personnel, kalampagin nyo rin dahil gusto natin iparating ito sa Congress, sa Senado, para bahala na sila kung saan yung pera binigay nila, nasaan na yon. So sila nang bahala maghanap doon. So galing ako sa loob ng Camp Aguinaldo at may nakausap ako in general. Hindi ko na lang sabihin kung sino yung nakausap ko. Mga na bumilis daw ang proseso doon sa Munis. Doon sa Munis ang na-focus nila, na diniscuss sa akin, na napabilis ang release ng Munis ngayon dahil mayroon ng kinakasuhan sa kanila, kaya bumibilis. Kaya kayo mga principal pensioner, ganun rin ang gagawin natin, kakasuhan natin sila para bumilis. Now, yung mga trolls, mga kontrabida, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Sabi ko nga sa inyo, I started my advocacy sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte ito sinimulan ko 2020. At panahon pa ni Duterte itong hinahabol nating pera. Hinabol ko ito ng 2021 March. Doon ako nag-start 2021 paakyat. Okay naman yan. So, basta magandang development ngayon. Sa mga leaders ko na lang magbibigay ako ng instruction para hindi nila makopya. Magsubaybay sa aking YouTube, sa Makabayan Informative Channel, sa aking Facebook account, isumbong kay Commander Bukay. Magsubaybay kayo doon dahil doon ko ilalabas ang mga detalye. Doon ko ilalabas ang detalye. Maraming salamat. Basta magandang development tayo. Kayo mga principal pensioner, pag sinabi sa yung fake, kayo ang fake. Ang hirap kasi sa ating mga sundalo, di ba, isog? Pero pag nagtanong sa PGMC, pag sinabi ng sarento na mga junior natin, sir, natanggap mo na. Ganun ba? Si Tanga naman, sorry for my word, para dinidiretsa ko kayo.
para magising kayo. Aalis kayo kagad. Paano mo nasabi na naibigay na sa akin? Pakita nga, ipatingin mo nga dyan sa computer. Kung ayaw mo ipakita yan, picturean mo, ibigay mo sa akin. Pag ayaw nila, ibig sabihin, nagsisinungaling yan. Anong violation sa batas nun? Wala. Wala tayong violation sa batas. Sila ang may violation sa batas. They violate, tandaan nyo, ang batas na ito 11.032. Tandaan nyo yun May batas yan, Republic Act 11.032. Doon mo sila titirahin. Doon natin ireklamo sila. Kasi nga, pag umabot ng 20 days na hindi sila nag-respond sa inyong mga claims, ibig sabihin, the head of the office mag-explain sa inyo. Yun yun. So, itutuloy ko muna doon. Saka ko na itutuloy ang mga ibang detalye. Salamat. Yes, mga kapensioner, ang dami pa rin tanong sa akin. Bakit kayo sa akin nagtatanong? Bakit hindi kayo dumiretso sa PGMC? Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, huwag na kayo magtanong sa akin. Panuorin nyo na lang yung aking account o post sa Makabayan Informative Channel. Hanapin nyo lang yung title patungkol sa pensioner. Para hindi na kayo maraming tanong, nahihirapan kaya ako sumagot sa inyo. Kayo naman, ang iniisip nyo lang magtanong. Sarili nyo lang inintindi nyo. Ang aking inintindi, libo-libo kayo na mabigyan ko ng information. Kung pwede sana, wag nyo akong i-stress. Kasi nga, sa totoo lang, pag may tumatawag dito, natutulil lang yung tainga ng misis ko ako daw, call center. Kasi dami kong sermon pag may tawag kasi. Galit sa mga tumatawag, galit doon sa PGMC. Dahil hindi kayo nakakaintindi sa instruction. Panuurin nyo na lang, huwag na kayo magtanong, mag-effort kayo. May ginawa akong group chat, magtatanong pa sa group chat, sabi ko nga, hindi na kailangan kayo magtanong, magtiyaga lang kayo mag-research, backread. Tingnan nyo lang yan, nandyan lahat yung sagot sa tanong ninyo. Ang tatamad ninyo. Wala na kayong ginawa kundi magtanong na magtanong. Kompleto na ang information ko ibinigay sa inyo. Kompleto na. Okay. Yung YouTube ko, Makabayan Informative Channel. Ulitin ko, Makabayan Informative Channel. That is my YouTube. My account is isumbong nyo kay Commander Bukay. Ulitin ko, isumbong kay Commander Bukay. Pangalawa, yung alternate ko, Segundo Mitran Jr. Pangalan ko na mismo yun. Panuorin nyo yun. Magtiyaga kayo, mag-research doon. Para lahat ng tanong ninyo masasagot. Ang hilig nyo magtatanong. Hindi ako call center. Nag-a-assist lang ako doon sa mga niluloko at mga patanga-tanga na pensioner. Dinidiretsa ko kayo para kahit papaano tablang kayo, hindi na kayo magtanong. Kasi kaya ako nagpo-post para masagot kayo Kasi naawa rin ako sa inyo. Tapos may magte-text pa sa akin. Sir, paano kung nasa kabundukan ako? Sir, paano kung nasa Mindanao ako? Sir, paano kung nasa abroad ako? Anak ng tupa. Bakit? Common sense na yun common sense. Hindi sa inyo lalapit ang palay. Tandaan nyo yan. Now, kung gusto nyo malaman, mag-research kayo sa mga post ko. Masasagot kayo. Nakataya kaya ang aking seguridad dito. Biro mo, yung hinahabol natin na 4.9 billion, doon pa lang yan sa differential ng 2000 to 2013. Paano yung differential ng mga nakaraan pa at yung 2018 differential na ibigay kaya lahat? I-system na yan Bawat differential, hindi lang binibigay lahat Katulad ng 2019. Ibinigay nila sa lahat ng officer.
Pero sa enlisted personnel, nag-iwan sila ng 6 months. Bakit sila nag-iwan ng 6 months na kumpleto naman yung pera? Ha? Kumpleto ang binigay ng DBM. The whole men in uniform personnel, 68 billion, kung hindi ako nagkakamali. Specifically, sa EFP, 18 plus billion. Ang natira, 4.9 billion. Yun yung hinahabol natin. Siguro maaring nasa 4 billion pa yan. Ang tanong kasi dito, bakit nila iniwan yung pera na yan? Bakit hindi binigay lahat? Yun yung tanong. Ang sagot doon, pumunta kayo ng PGMC. Tapos ngayon, patanga-tanga rin kayo, sasabihin ng mga sundalo doon, ay nakuha mo na. Eh kung alam mo talaga hindi mo nakuha, di makipagbakbakan ka dyan ng salita. Tapos, galing kayo ng Mindanao, gumastos kayo 10,000. Tapos uwi kayo ng Mindanao, patanga-tanga. Dapat pag pumunta kayo ng PGMC, full of knowledge kayo. Alam nyo. Papunta doon, papunta sa PGMC, wala akong natanggap. Dapat ipaglaban ko. Ganon. Tapos sasabihin lang, hindi, sa mga munis lang yun. Napakatanga mo naman. Na sinabi ko na nga, nakasama kayo, basta retired ka 2013 pababa. Hindi nyo man naintindihan yun? Okay, isa-isahin ko 2013, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1990, pababa, 1980, 1970, 1960, 1950, 1900, kung buhay pa. Inisa ako na yun, baka magtanong pa kayo. Now, 2013, pataas. Hindi yan kasama doon sa tinukoy ko na 13 years differential. Mayroon pang natirang differential sa mga enlisted personnel na hindi nabigay. Yung 2019, 6 months. O, yan yung mga hinihintay ninyo. Doon sa 2018, wala akong information. Pero train na yan, ha? Nagtitira sila ng pera pero kompleto naman ay binibigay. O, ayan, tawag na naman. Walang ginawa kundi magtatawag. Okay. So, ito, paulit-ulit akong nagbibigay ng mensahe sa inyo. Kasi naawa ako sa inyo. Kasi ginagawa kayong tanga. Kayo naman, nagpapuapay na maging tanga. Tandaan nyo yung kausap nyo sundalo dyan. Mga junior nyo yan. Ang siga natin, di ba? Pag may mga dumating na mga PO, mga private sa ibang branch officer, pag dumating mga private sa siga natin, pag ganun-ganun tayo eh. Tapos ngayon, pupunta kayo ng PGMC, parang takot kayo sa Sarento. Anong klase kayong sundalo? Ang tatapang nyo, pag dumarating yung private, akala mo, hindi kayo dapuan ng ano? Bakit kayo natatakot? Karapatan nyo yun eh. Ha? Karapatan nyo yun. Na magtanong. Kasama kayo pag retired ka 2013 unless natanggap mo. Okay, bibigyan ko kayo ng idea. May nag-retired na, ebidensya. May nag-retired 2002 up to 2002. Technical sergeant. O kulang lang, 11 years lang siya. Nakatanggap siya ng 300,000. O tingnan nyo na lang sarili nyo, ibabase nyo na lang doon yung pinakamataas. 300,000 natanggap niya. Doon nga sa sinasabi ni Sergeant Rayleigh, sa computation niya, doon sa binigay ng tabulation ng PGMC na nakuha niya na tinago kaagad after 1 month, 450,000 bawat enlisted personnel na complete years. Ano yung complete years? 13 years na differential, lieutenant, 34 years above in the service. 450,000. Oh. Basihan nyo na lang yun. Kung magtanong mo magkano matatanggap,
Pag sinabi sa yung natanggap nyo na, ikaw naman si patanga-tanga, umuwi ka rin. Pumunta ka ng finance. Tanungin mo kung anong year, kung hindi lang ibigay yung year. Ang year na yan sa mga principal pensioner, ano? Paulit-ulit na tayo kasi ang daming mga tanong Ha? June o September, kasi September na nag-release according to Sergeant Rolly. September 2017 up to June 2018. Yun ang kunin mong payslip sa finance. Pangalawa sa bangko. Statement of account. Ipag-counter nyo. Pag wala doon, di wala, di ba? Pero imposible na hindi ma-recall. Bigla lang lumaki yung pera mo sa ATM. Kung London ka, bigla kang, bakit ang laki? Hindi nakakapagtaka. Diyos ko naman, ang dami yung tanong. Dito sa vlog ko, sermon, abutin nyo sa akin pag nagtanong pa kayo. Okay. Sinabi ko na kung paano nyo ma-research lahat. Doon kayo magtanong sa PGMC. Then, pag galing yung PGMC, doon kayo mag-feedback sa akin kung anong sagot nila sa inyo. Sir, natanggap ko na. Ano sinagot mo? Umuwi na ako, sir. Tanga. Sorry, ha? Kasi kung kailan tayo patanda, saka tayo hindi nakakaintindi ng instruction, Very clear yan na kasama kayo. 2019, lahat kayo hindi nakatanggap. Lahat ng enlisted personnel, kinaya. Bakit hindi nila ibinigay? Kompleto naman na ibinigay ng DBM sa atin. Tapos pagdating sa PGMC, ayaw. Ayaw ibigay lahat. Requirements na naman. Okay. Sino ang mga nawalan ng folder ng mga widows? I-chat nyo ako. Lahat ng nawalan. At saka yung naglagay. Yung naglagay, i-chat nyo rin ako. Para makatulong tayo sa lahat. Ayoko ng tawag. Nagagalit na yung misis ko. Tutulilin ang tainga niya. Sa kakasermon ko. Kakapaliwanag. So, yun lang. Huwag kayong magtanong sa akin kung alam nyo na nasagot ko na. Pag nakita nyo na research nyo na walang sagot, sa kanya ko tawagan. Imposible na hindi masagot ang mga tanong niya kasi 1,000 yata ang paliwanag ko na ito Okay, maraming salamat. Sana tuloy-tuloy tayo. Magreklamo tayo ng magreklamo. Maghahanap tayo ng butas, magreklamo tayo. Pero mayroon pa rin akong ginagawang strategy. Hindi ko lang muna sabihin sa inyo. Basta tuloy lang tayo. Thank you.